Ang ninuno. Sa pagkakataong ito, labis ang pagkamangha ni Tatang Meroy sa binata. Napapaisip ito na sumama kung saan pupunta si Cosima. Teka, sandali. Maaari bang sumama sa paglalakbay mo? Ginanahan akong magbalik muli sa dati kong gawain Pero nasa iyo kung isasama mo ko. Nga pala, sa tingin ko makakatulong ako dahil kabisado ko ang lugar. Wika ni Tatang Meroy. Ano naman po ang magagawa nyo kung sakaling pumayag ako? Tanong ni Cosima. Sinabi naman ni Tatang Meroy na malaki ang maitutulong niya sa binata. Kasi po, kaya ako naglalakbay para makatulong. Hindi naman po para sa sarili ko, para sa ikapapayapa ng mga tao. Wika ni Cosima. Dagdag ng binata. Bukod sa pagtulong, nais niyang mapalabas ang tunay na lakas ng tangan. Ngunit mangyayari lamang ito sa oras na maging mabuting tao. Ganun ba? O siya, sige, pumapayag ako. Tutulungan kita. Kailangan mong tumulong sa iba nang mapalabas ang tunay na lakas ng tangan mo. Sige, bibigyan kita ng problema na dati pa man hindi ko nagawang malutas. Sa timog, may 2 baryong magkakasunod. Ang isa dito may nakatirang masamang tao, isang mangkukulam na sobrang lakas. Sa kabila ng lahat, walang kinalaman ng mga residente sa tunay niyang pagkatao. Lingid sa kalaman nila, ito ang dahilan ng pagkamatay ng ilang tao sa lugar. Ang bayrang mangkukulam na si Luis ang tinutukoy ko. Noon pa man, sa lahat ng mga malalakas na mangkukulam, siya lang ang hindi ko kayang puksain. Sandali, antayin mo ko dito. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Wika ng matanda sabay talikod. Teka, sandali lang po. Paano po ang pamilya nyo? Yung asawa nyo baka magalit. Tanong ni Cosima. Mas gusto ko pang manirahan sa ibang bahay kaysa sa amin. Maingay ang asawa ko Bungangera. Mabuti na lang, nakapangasawa ng katulad ko. Kung aalis man ako, hindi ako hahanapin nun. Parang ayaw ng asawa ko may kasama sa bahay Ay sige na, magantay ka lang dito iho. Wika ni Tatang Meroy. Ikaw po ang bahala. Pero wag mo naman po kung idahilan sa asawa nyo. Delikado po pala yung misis nyo Tugon ni Cosima. Umuwi ng tahanan si Tatang Meroy at kaagad ding nakabalik. Buong akala ni Cosim may dala ding gamit ang matanda. Ngunit wala. Maliban na lang sa hawak nitong sisidlan na tila kawayang may takip. Nagtanong naman si Cosim kung ano ba ang dala ng matanda. Ang sagot ni Tatang Meroy, tangan niya at ilang kaalaman na nasa papel. Dahil sa katandaan madalas nang makalimot si Tatang Meroy, kaya naman lahat ng mga kaalaman ay sinusulat niya. Hindi na nagsalita pa si Cosim. Nauna nang naglakad si Tatang Meroy, habang si Cosim naman nakasunod lang sa matanda. Tirik na ang araw ng mga sandaling iyon. Sobrang init ng panahon. Basang-basa ng pawis si Cosim. Bukod sa mahirap na daanan, paitaas pa ito ng bundok. Mga 1 oras pang paglalakbay, nakarating sila sa lugar na tinawag ni Tatang Meroy na Pilar. Ang sabi ng matanda, papunta sila sa isa pang baryo. Ngunit iginiit ni Tatang Meroy na may mapanglamang tao sa lugar. Barumbado ito. Ginugulpe ang mga anak at asawa sa tuwing nalalasing. Naipakulong na ngunit kaagad ding nakalaya at hindi pa rin nagbabago. Nasaan po ba ang bahay niya, Tatang Meroy?
Tanong ni Kusim. Kagad namang tinuro ng matanda ang direksyon. Sinabi niyang nasa unahan lang na kabayan. Nang marinig ito ng binata, Barumbado baka mo? Pabigat sa mismong pamilya. matapos magsalita ni Kusim, kagad na itong naglakad at tinahak ang landas papunta sa direksyong itinuro ng matanda. Teka sandali. Bigla namang sumimangot yung mukha nito. Hoy! Ay teka lang! Wika ni Tatang Meroy. Nang maabutan niya si Kusim, sinabihan nito ni Tatang Meroy na hindi basta tao lang ang nasabing barumbado. Katulad niya, meron din itong tangan kaya malakas ang loob namang lamang sa mga tao. May pinanghugutan din ang tapang nito. Tignan natin mamaya. Basta ituro nyo lang sa akin ang sinasabi nyo. Kakausapin ko lang naman eh. Pero kapag hindi tumino, sa tingin ko, kailangan ko ng disiplinahin. Wika ni Kusim. Ang sabi ng matanda, ang pangalan ng tao ay Aurolo. Ngunit dagdag naman ni Tatang Meroy na hindi naman ito masama kapag hindi nakainom, kaya wag na lang patulan. Kaso nga lang idiniin ng binata na kahit anong baluktot na gawain, kailangang maituwid. Ikaw ang bahala. Basta kapag nasa maayos na kondisyon, wag mo na sigurong galawin. Tugon ni Tatang Meroy. Hindi na nagsalita pa si Kusim. Patuloy lang ito sa paglalakad. Nang mga sandaling iyon makikita pa rin sa damit ng binata ang talsik ng dugo. Galing ito sa mga pinatay niyang aswang. Kaya naman kagad na sinabihan ng matanda si Kusim. Dagdag pa ni Tatang Meroy, baka mapagkamalan namang mamamatay tao ang binata dahil sa itsura nito. Hindi ba halata? Mamamatay talaga ako eh. Wika ni Kusim. Napapailing na lang si Tatang Meroy ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa narating na nila ang lugar. Nakita ni Kusim na marami palang tahanan, magkakasunod at nasa iba't ibang antas ng pamumuhay ang nakatira. May kanto sa unahan, sa ikatlong bahay. Yon ang tahanan ni Aurolo. Hindi kumibo si Kusim. Mas binilisan niya ang paglalakad hanggang sa makarating sa sinasabing kanto. Nakita ng binata na may iilang mga tao na nakatambay sa isang tindahan ng tuba. Sinipat nito ang ikatlong bahay. Nakita niya ang kubo na may naglalarong bata sa labas. Pinunta nito ni Kusim at nang makarating, tinawag niya ang isa sa mga bata. Nagtanong ito kung doon nakatira si Aurolo. Nang mga sandaling ito nagpaiwan si Tatang Meroy sa kanto, may agam-agam ang matanda. Nakita niya si Aurolo sa tindahan, umiinom at may ilang mga kasama. Po, si tatay po ba yung hinahanap nyo? Dinaanan nyo lang po. Nandun po kila Aling Sida. Umiinom na naman. Wika ng bata. Maraming salamat, Iya. Ayon sa narinig ko, masamang tao daw yung tatay mo eh. Totoo ba yun? Tanong ni Kusim. Opo. Lalo na kapag nakakainom. Kapag lasing siya, umaalis kami ng bahay. Doon po muna kami ng nanay ko sa bahay ng lola ko. Sige na po. Wika ng bata. Kumpirmado ang sinasabi ni Tatang Meroy. Matapos nun bumalik na sa laro ang bata. Pasimpleng lumapit sa tindahan si Kusim. Umupo sa gilid at tinatanaw si Tatang Meroy. Nakikita niya ang matanda na kinakawayan siya at tinuturo kung sino si Aurolo. Ito yung nasa bandang gilid ng tindahan.
nakatayo at napakalaking tao. Matangkad, malapad at makapal ang kalamnan, kalbo at may mahabang balbas na maangas. Nang mga sandaling iyon, 4 ang nasa tindahan. Si Aurolo lang ang nakabukod sa gilid. Nag-iinom lang ito mag-isa at napakatahimik. Nag-aalangan si Kusim na mabulabog ang buong lugar sa oras na kumilos. Manay, magkano po ang 1 galong tuba? Tanong ni Kusim sa tendera. Pagkatapos masabi ang presyo, bumili ng 1 galon si Kusim. Aking lingkod. Ayan ka na naman eh. Hindi kaya inom lang ang sadya mo dito? Hindi si Aurolo. Nako naman tong taong to. 1 galon pa talaga ang binili. Wika ni Godan. Kasabayan sa plano ko. Ang bango ng tuba, Godan. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman dali ng sarili ko eh. Alalayan mo lang ako kapag nasobrahan. Tugon ni Kusim. Matapos nun lumapit ang binata kay Aurolo. Pasimpleng umupo si Kusim sa tabi nito. Pinasandal niya sa puno ang kampilang nakabalot sa kumot. Tinungga niya ang tuba na ikinagulat ni Aurolo. Hoy, may baso naman ah. Ba't mo tinutungga? At saka lumayo ka nga sa akin. Baka masipa ako yung mukha mo eh. Ang dumi mo. Napakalansa. Wika ni Aurolo. Pasensya ka na. Nauuwaw na ako, kaibigan eh. Huwag kang mag-alala. Aalis din naman ako kaagad. May sadya lang ako sa lugar na napaka-importante. Tugon ni Kusim. Wala akong pakialam. Hoy kayo dyan. Anong tinitingin-tingin nyo? Eh kung sapakin ko yung mukha nyo. Wika ni Aurolo habang nakatitig ng masama sa mga naroon sa lugar. Kita naman sa mukha ng tendera ang matinding takot. Kaya naman iniwan na nito ang tindahan at pumasok ng tahanan. Pasensya na, Aurolo. Parang galit ka sa dayo eh. May problema ka ba sa kanya? Wika ng isa sa mga tambay. Kapag sinabi kong merong problema, may magagawa ba kayo? Gusto nyo bang, pati kayo, magkaroon ng problema, ha? Wika ni Aurolo. Hindi na napigilan ng mga tambay na umalis. Alam nila ang ugali nito. Walang sinasanto kahit na kinauukulan. Naiwan na lang sa lugar ay si Kusim at Aurolo, habang si Tatang Meroy naman naroon lang sa kanto, nakamasid sa susunod na mangyayari. Kaibigan, masyadong mainit ang ulo mo ah. Wala naman akong ginawa sa'yo. Umiinom lang ako dito eh. Tinaboy mo pa yung iba. Parang ikaw yung may-ari ng lugar ah. Wika ni Kusim. Nagalit si Aurolo at pagkaharap nito sa binata. Nakita niya ang kwintas ni Aurolo. Kagaya ng kaimang dako, iba nga lang ang nakaukit. Pero alam niya sa sarili, ito ang sinasabi ni Tatang Meroy na agimat ni Aurolo. Aba, ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. Ni hindi mo nga ako kilala eh. Wika ni Aurolo sabay dakma sa kwelyo ni Kusim. Sa puntong iyon, tinamaan ng mabilis si Kusim. Nangalahati na ang galon ng tuba sa kakatungga niya. Teka, sandali lang, nasasaktan ako. Baka magalit din ako sa'yo ha. Nako, mahirap na. Pero alam mo ba, teka, ang bilis naman ng tama ng alak na to. Magandang klase ng tuba ang meron dito ah. Mega, babalik ako sa'yo.
Alam mo ba kung anong sadya ko dito sa lugar? Ikaw yun. Uy, wag ka munang susuntok, may sasabihin pa ako eh. Wika ni Kusim. Gusto niyang patinuin ang pagkatao ni Orolo, kaya siya pumunta sa lugar. Papatinuin. Nagpapatawa ka ba? Wika ni Orolo sabay tulak kay Kusim. Dito nawala ng balanse ang binata. Nasagi niya ang kampilan at natumba silang dalawa. Aray ko naman. Tumama pa talaga sa ulo ko yung bakal. Animal. Wika ni Kusim sa sarili. Inambahan siya ng tadyak ni Orolo. Ngunit mabilis na hinarang ng binata ang kampilan. Sa bilis ng pangyayari, nawala ang angas ng lalaki nang makita ang talim ng kampilan. Gulat na gulat si Orolo. Tumayo si Kusim. Nagpagpag ito ng damit at muling tumungga ng tuba. Samantalang si Orolo naman, yung maangas na muka, galit at sobrang agresibo, napalitan ito ng pagiging maamo. Oh, parang natakot ka ata. Wala pa nga akong ginagawa eh. Ang sakit ng ulo ko. Doon tayo sa liblib magsuntukan. Dali mo! Wika ni Kusim. Biglang nagsalita si Orolo. Ipinagtaka ni Kusim. Tila sobrang layo ng boses at mas mabigat kumpara kanina. Pasensya na. Hindi ko ho sinasadya. Lasing lang ako. Wika ni Orolo. Nakakagulat naman. Dahil ba yan dito sa dala kong sagwan? Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagamitin sa'yo yan. Suntukan lang tayo. Ipaparamdam ko sa'yo yung sakit na naramdaman ng pamilya mo sa pagiging abusado mo. Tugon ni Kusim. Hindi. Wag. Hindi na ako makikipag-away. Kilala ko ang gamit na yan. Ikaw na pala ang may-ari. Ang mananabas. Ginoo, pasensya na ha. Naging mainit lang yung ulo ko eh. Wala kasing makain sa bahay, walang pera. Wala din akong mapasukan trabaho. Wika ni Orolo. Sinabi naman ni Kusim na hindi siya ang mananabas. Ngunit kung ito din ang itatawag sa kanya, wala namang problema. Pero iba siya sa dating mananabas dahil ang ginagawa nito ay pagpatay ng walang awa. Alam mo namang delikado ako, 'di ba? Ang yabang mo kanina. At saka, pwede ba magtino ka na? Ayos lang namang uminom eh, pero wag ilagay sa utak. Ako nga umiinom oh. Pero nung ginagawa ko, nilalagay ko sa tiyan. Barumbado din ako. Pero ang pinagdidiskitaan ko, yung mga taong kagaya mo yung ugali. Wika ni Kusim. Dagdag pa nito, bibisita siya sa susunod na linggo sa lugar. Kapag nalaman niyang nagpapasaway muli si Orolo, pupugutan niya ito ng ulo. Mabilis namang tumango si Orolo dahil sa nerbiyos. Nasuka ito at umagas ang tuba na iniinom ng tao. Kasabay nito, mabilis siyang inalalayan ni Kusim. Pinaupo sa mahabang upuan at hinawakan sa likod. Ano, kaya pa? Nasobrahan ka na sa kakainom eh. Teka, sandal ka lang dyan ha, dyan sa dingding. Tatapusin ko lang tong 1 galon. Mamaya aalis na din ako. Wika ni Kusim. Hindi na kumibo pa si Orolo. Tumabi naman ang binata sa kanya. Lumapit na si Tatang Meroy at kagad na tinabunan ang kampilan. Nakatiwangwang lang ito sa gilid ng daan. Sa tingin ko, hindi na to magiging abusado, Tatang Meroy. Mukhang nakilala niya ako dahil sa gamit na yan eh. Ang sarap talaga ng tuba. Wika ni Kusim.
Akala ko nga tatagain mo na kanina eh. Natakot ako. Animal tong binatang to oh. Huwag mo namang ilantad masyado yung gamit mo. May tao pa naman kanina. Bueno, Orolo, kilala mo ako, di ba? Huwag ka nang yumuko dyan. Ngayon, nakahanap ka na din ng katapat mo, ano? Wika ni Tatang Meroy. Umupo din ito sa tabi nila. Tatang Meroy, tulungan mo akong bisitahin ng taong to. Kapag may ginawa uling kabulastugan, disiplinahin nyo. Wika ni Cosima. Tumango naman ang matanda. Tinagaya na din ni Cosim si Orolo. Uminom ito at si Tatang Meroy. Sa katunayan, nagdagdag pa sila ng 2 galon ng tuba. Nalasing ang tatlo. Matapos mag-inuman, inihatid nila si Orolo sa tahanan nito. Nakita pa nila ang asawa na akmang aalis sana ng bahay, habang ang mga anak naman nito nakahawak sa palda ng ina. Sinabihan naman sila ng binata na wag nang umalis. Matino na si Orolo. Ginagamit na ang utak at kailanman hindi na mananakit. Hindi ako naniniwala. Mga pulis nga hindi siya mapatino eh. Kayo pa kayang lasinggero din? Tugon ng asawa ni Orolo. Hanggang sa biglang umiyak si Orolo. Lumuhod ito sa harapan ng asawa at humingi ng tawad. Sinabi din na kailanman hindi na siya mananakit pa. Pinapangako ko yan sa'yo. Ngayon, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako maglasing. Maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Bubuhayin ko kayo. Iraraos ko ang pamilya natin. Umiyak ang asawa. Maging ang mga anak ay nag-iyakan na din. Niyakap naman ni Orolo ang mga anak at hinalikan isa-isa. Napabuntong hininga at napangiti si Cosima. Nagkatitigan sila ni Tatang Meroy at sabay pang tumango. Ano ba yan, kaibigang Orolo? Alis na kami ha. Babalik na lang ako dito. Tandaan mo, sa susunod na linggo yun. Hoy, tanda. Halika na, alis na tayo. Wika ni Cosima. Ang problema, lasing silang dalawa at may dapat pang puntahan na lugar. Napapailing na lang ng mga sandaling iyon si Tatang Meroy. Malabo silang makapunta sa lugar sa ganong sitwasyon. Malayo pa ito, ngunit nanlalabo na ang mga mata niya. Ay nako, porbida kang bata ka. Lasinggero ka pala. Nadamay pa ako eh. Matagal na akong umayaw sa alak eh. Wika ng matanda. Sumusuray itong naglalakad at kamuntikan pang madapa. Ayos lang po yan. Makakarating din tayo sa paroroonan natin. Alam niyo naman po yung daan, di ba? Ay teka, isa na lang po yung suot niyong tsinelas oh. Naiwan niyo po hata. Marami bang mga dalaga doon sa pupuntahan natin? Kung hindi niya na itatanong, malakas ang karisma ko sa mga babae. Alam ko na kaagad kung nagkakagusto sa akin eh. Hindi naman may pagkakaila, di ba po? Ang gwapo ko eh. Wika ni Cosim. Gwapo. Tumingin ka nga. Tumitig ka sa akin. O tindig ng maayos. Ay, oo nga no. Aba, gwapo ka nga. Kaibigan kita eh. Kaya gwapo ka. Tugon ni Tatang Meroy. Sumimangot ang mukha ni Cosim. Sinabing totoong gwapo siya. Habang binabagtas ang daan, panay bulong naman ang mandirigmang engkanto. Nagrereklamo dahil maging siya nalasing sa katawan ni Cosim. Aking lingkod, kaya kita inabisuhan na wag uminom. Hindi dahil sa natatakot ako na baka lamunin ng alak ang isip mo.
Pati ako nalalasing eh. Hindi ako sanay sa alak. Aking lingkod, animal ka din ano? Sa susunod ka naman babae, kapag nagawa mo nang mapalabas ang anyo ko, pwede akong humiwalay sa'yo, pero sandali lang. Wika ni Godan. Masanay ka na sa akin, Godan. Ano kayang itsura mo, no? Sana maayos. Sa pagkakaalam ko, ang may magandang itsura lang sa mundo na maingkanto yung mga diwata. Ang iba, mas masahol pa sa mukha ng unggoy. Wika ni Kusim. Si Tatang Meroy, nagtataka kung bakit kinakausap ng binata ang sarili. Nagtanong pa ang matanda ngunit tinawanan lang siya ni Kusim. Inabot sila ng dilim bago pa makarating sa lugar. Nang mga sandaling iyon, kahit may mga bahay bihira lang ang daanan na may ilaw, nahimasmasan na si Kusim at bumaba na ang alak. Pero sobrang sakit ng katawan niya. Maliban pa dyan, pagod na si Kusim at walang ibang laman ng isip kung hindi magpahinga. Samantalang si Tatang Meroy naman, tahimik lang at hindi nalasing, pero nakasimangot ang muka. Halata din ang pagod at hindi lang nagrereklamo. Hanggang sa nagsalita na ang matanda. Sinabi nitong nasa unahan na ang bahay ng nasabing mangkukulam na si Luis. Nagtanong si Kusim dahil madilim sa lugar. Ipagpabukas na lang kaya natin. Halata naman sa'yo na pagod ka na eh. Mukhang mabibitawan mo na nga yung kampilan. Wika ni Tatang Meroy. Ngunit ginit ni Kusim na kung ano ang napagpasyang plano. Ngayon niya ito gagawin at hindi na ipagpapabukas pa. Dagdag pa ng binata, kung gusto nang magpahinga ni Tatang Meroy hindi niya ito pipigilan. Siya na lang ang pupunta sa lugar. Napaisip naman noon ng matanda. Kung sakaling magpahinga siya, baka kumprontahin kaagad ni Kusim ang mangkukulam. Hindi pa naman ito kabisado ang lugar at alam niya sa sarili. Nababalot ng malakas na poder ng mangkukulam ang buong paligid. Kaya naman pinili ng matanda na ipagpatuloy ang pakay. Sinabi niya sa binata na sumunod lang sa kanya. Si Tatang Meroy na ang mauuna dahil alam niya ang pangontra sa kalaban. Dagdag pa ng matanda, hindi may pagkakaila na hindi pa biyasa si Kusim. Napatunayan niya ito nang sinadya nila si Aurolo. Kung alam ng binata ang bisa ng gamit, dapat naramdaman nito kaagad si Aurolo. Siguradong mararamdaman ito ni Kusim dahil sobrang lakas ng gamit ng binata. Pero sa halip, dumiretso lang si Kusim na tila walang bisa ang ibinibigay na lakas ng kampilan at kapares nitong kwintas. Naglakad na lang si Tatang Meroy habang si Kusim naiilang na sa daanan dahil sa sobrang kipot. Bukod pa dyan, hindi niya gaanong maaninag ang daan. Diretso lang ang daan, aking lingkod. Pero mag-iingat ka. Hindi mo pa alam ang tunay na bisa ng gamit. Kung alam mo lang sana, mararamdaman mo kung may banta sa paligid. Mga karaniwang bisa pa lang ang alam mo. Wika ng mandirigmang engkanto. Naimasmasan ka na din pala, no? Huwag kang mag-alala. Kaya ko to eh. Aswang nga pinapatay ko eh. Eto pa kayang mangkukulam lang. Oo nga no. Hindi ko maramdaman kung meron bang may tangan sa paligid. Pero kapag aswang, nalalaman ko kaagad eh. Bakit kaya? Sa aswang lang ba gumagana tong kampilan? Tanong ni Kusim. Hindi, aking lingkod.
Para yan sa lahat ng gusto mong patayin. Elemento ang aswang, kaya mararamdaman mo kagad. Pero kapag tao, hindi mo makikilatis dahil pareho kayo ng presensya. Maliban na lang kapag natutunan mo ang pamamaraan kagaya ng ginagawa ng albularyo. Doon mo malalaman kung may karunungan ba ang nasa paligid. At dahil iisa tayo, kung anong mararamdaman mo sa oras na natuto ka sa pamamaraang iyon, yun din ang mararamdaman ko. Katulad ng lolo mo noon, magkasabay naming nalalaman kung may banta sa paligid. Wika ni Godan. Dagdag pa nito, malaki ang pagkakaiba ng aswang sa mangkukulam, lalo na yung mga pinatay niyang aswang na kubot. Karaniwan lang ito at mahinang uri. Marami pang mga aswang na mas malakas pa sa kubot, katulad ng wakwak, burang, gabunan at kubura. Ngunit hindi hamak na mas malakas pa sa pinakamalakas na aswang ang mangkukulam. Kaya nitong diktahan ng aswang at demonyo ang sinasandalan ng mangkukulam ayon kay Godan. Kaya sobrang lakas ng mga ito maging ang mandirigmang engkanto, maaaring mapahamak, lalo na kapag nagpabaya si Kusim at nagpakampante. Hindi na sinagot pa ni Kusim ang bulong ng gabay. Alam niya sa sarili na totoo ang sinasabi nito. Mas malawak ang kaalaman ng mga engkanto sa kakaibang bagay at mga elemento. Maya-maya pa, huminto na si Tatang Meroy. Nagudyat ng kamay na ang ibig sabihin huminto muna si Kusim. Nang mga sandaling iyon, inalam ni Kusim kung bakit naging ganon ang reaksyon ng matanda. Kagad siyang napatingin sa paligid. Merong sagingan at natatanging bahay sa harapan. Madilim lang ang labas, pero may ilaw sa loob na nanggagaling sa liwanag ng maliit na gasera. Naramdaman niya tayo. Animal, sobrang lakas ng pakiramdam. Kung hindi ako nagkakamali, wala na siya sa loob ng bahay. Nariyan lang sa tabi-tabi at pinagmamasdan tayo. Wika ni Tatang Meroy. Teka lang po, alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon nagtatago? Tanong ni Kusim. Sinabi naman ng matanda na hindi niya maramdaman. Kanina alam niyang nasa loob ito ng bahay. Kaso nga lang bigla na lamang nawala ang presensya. Paliwanag ni Tatang Meroy, gumagamit ito ng sabulag, kaya mahirap malaman kung saan nagtatago si Luis. Basta mag-iingat ka. Kahit may tangan ka, kaya kang patumbahin ng mangkukulam ng walang kahirap-hirap. Maliban na lang kapag nakipaglaban ka gamit ang tagisan ng lakas. Pero paano kapag orasyon ang laban? Siguradong mapapahamak ka. Kaya kung ako sa'yo, maging alisto. Kapag naramdaman mong namamanhid ang katawan mo, lumuhod ka at banggitin ng mga katagang ito. Wika ni Tatang Meroy. May 5 kataga na ibinigay ang matanda. Isa itong uri ng malakas na poder na kayang indahin ang kahit anong tigalpo. Kaso nga lang tatalbog ito, mapupunta kung saan. Kapag may ibang tinamaan, maaaring doon magkabisa ang binatong tigalpo, pero hindi naman ganun kalakas. Magkakaroon lang ito ng karaniwang karamdaman na madali namang magagamot ng albularyo. Sa pagkakataong iyon, unang beses mula nang mapa sa kamay ni Kusim ang gamit ng mandirigmang engkanto, dito pa lang siya nakaramdam ng matinding takot. Hindi pisikal ang laban kung hindi espiritual. Literal na pisikal lang ang kayang gawin ni Kusim.
Ilang segundo lang ang namagitan. Marahang umabante ng lakad si Tatang Meroy. Kasabay nito, nagdakot ng lupa ang matanda at pinahid sa mga kamay. Ang pamamarang ito ay para ding konsepto ng paglagay ng pambasag sa anumang sandata, kaya pinahiran ni Tatang Meroy ang mga kamay. Kung sakaling magpakita ang kalaban at kapag hindi ito tinablan ng palipad hangin, pisikala na ang gagawin ni Tatang Meroy. Biyasa ang matanda sa pakikipagsuntukan. Madalas itong napapalaban noong kabataan niya. At ito din ang nagtulak sa kanya upang magpalalim ng kaalaman sa lihim na karunungan. Napakaingat ng matanda sa paglalakad. Kahit madilim alam nito kung saan dadaan. Namangha si Kusim dahil wala kang maririnig na yapak mula sa matanda. Habang nangyayari ito, wala pa mang nararamdamang pamamanhid sa katawan ng binata. Lumuhod na siya. Binanggit ang mga kataga na bigay ni Tatang Meroy. Para kahit papano nakahanda na ang sarili, kahit hindi pa nagsisimulang magbato ng tigalpo ang kalaban. Samantalang si Tatang Meroy naman, ilang distansya na lang ang layo sa bahay ng mangkukulam. Napaka-agresibo ng mata ng matanda. Kahit wala masyadong makita, maigi niyang tinitigan ang mga anino sa puno kung meron bang gumagalaw. Kaso wala naman, hanggang sa nakarinig ang matanda ng sobrang lakas na tunog. Sigaw na nang gagaling sa malaking ibon. Kagad dumapa ang matanda. Mabilis na kumabig sa isang puno. Doon ito nagtago dahil kung hindi siya nagkakamali, galing sa wakwak ang tunog na ito. Ngunit malakas ito kaya alam niyang nasa malayo ang nilalang. Inalam niya kung saan banda at kaagad napaisip kung paano nagkaroon ng wakwak sa lugar. Psst! Hoy! Anong ginagawa mo? Para kang baliw ah. Nagdadasal ka ba? Tanong ni Tatang Meroy. Nakita niya si Kusim na nakaluhod. Nakadipa ang kamay at nakatingala sa kalangitan. Bakit po? Di ba ang sabi nyo, kapag may kumaluskos lumuhod lang ako? At saka paulit-ulit na banggitin ang katagang galing sa inyo? Wika ni Kusim. Abat, etong pagong na to, oo. May pagkaduwag ka din pala, no? Ang angas mo kung umasta. Pero duwag ka pala. Lumapit ka nga dito. Wika ni Tatang Meroy. Nang marinig ito ni Kusim, kagad siyang tumugon at nang makalapit, tinanong niya ito kung bakit. Ipinaliwanag naman ni Tatang Meroy na may aswang sa paligid at hindi ito pangkaraniwan. Nabibilang sa pinakamalakas na uri ng aswang. Merong wakwak, iho. Hindi natin alam kung nasa itaas ba o nasa ibaba. May 4 na abilidad ang wakwak. Una, pwede silang gumawa ng tunog habang naglalakad na aakalain mong nasa itaas lumilipad. Ikalawa, pwede ding habang lumilipad, lilikha sila ng tunog na iisipin mong nasa ibaba. At ang ikatlo at ika-4, yung malakas at mahinang tunog. Kapag mahina ang tunog, nasa malapit na ang aswang. Pero kapag malakas, nasa malayo pa ito. Paraan yan para malin lang ang biktima. Anong masasabi mo? Pambihira ano? Yan ang wakwak. Dito masusubok ang abilidad mo sa mga aswang. Pero ang ipinagtataka ko, paano nagkaroon ng aswang dito? Wika ni Tatang Meroy. Hindi na nagsalita pa si Kusim. Maya-maya pa, naramdaman ng binata ang pag-init ng kwintas. Kinapapa ito ni Kusim. Pumipitik ito na tila nagwawala. Indikasyon na meron ngang aswang sa lugar. Kumpirmado. Totoo nga ang mga sinabi mo, Tatang Meroy. Nararamdaman ko ang aswang.
pero mahirap tukuyin kung saang direksyon. Mabilis nagpapalipat-lipat. Wika ni Kusim. Yan talaga ang abilidad ng impaktong yan. Maghiwalay tayo. Dito ako sa bakuran ng bahay. Doon ka sa likod. Tandaan mo, 2 ang kalaban natin. Isang mangkukulam at isang aswag. Ay nako, talagang wakwak pa talaga. Balbal na lang sana para madaling patayin. Wika ni Tatang Meroy at kaagad nang umabante ng lakad. Habang si Kusim, hindi na nagbigay pa ng opinyon. Tahimik lang itong kumabig ng lakad papunta sa likod ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaumang na ang kampilan. Karga niya ito sa balikat at walang telang nakabalot. Sa oras na makaramdam ng panganib, walang pagdadalawang isip niya itong iwawasiwas. Hanggang sa nakarating na sa likod bahay si Kusim, may napansin siyang tila nakaupo sa isang punong nakatumba sa unahan. Hindi niya maaninag ang muka dahil madilim. Eto na yata. Kapag nagkamali ito ng galaw, siguradong giniling ang kakalabasan ng aswang na to. Wika ni Kusim sa sarili. Aking lingkod, huwag kang magpakampante. Ilusyon ng nararamdaman at nakikita mo. Nililin lang ka, aking lingkod. Hindi ko din makilatis kung saan ba nagtatago ang kalaban. Malakas siya at malalim ang kaalaman. Wika ni Gudan. Kaya natigil na sa paglalakad si Kusim. Tinignan niya ng maigi ang anino ng nakaupo doon sa tumbang puno. Tumayo ito at bigla na lang naglakad paabante at lumapit sa kanya. Nang tamaan ito ng maliit na liwanag mula sa loob ng bahay, nanlaki ang mga mata ni Kusim nang makita na isa pala itong babae at hubot-hubad pa. Tinitigan niyang maigi ang muka. Hanggang sa unti-unting rumihistro sa paningin niya ang itsura ng babae. Sobrang ganda nito, nakangiti at nakatitig sa kanya. Gudan, huwag mo sabihing hindi mo nakikita yung nakikita ko. Babae sobrang ganda. Wika ni Kusim. Aking lingkod, umiiral na naman ang pagkababaero mo. Ang sabi ko sa'yo, ilusyon lang yan. Magaling ang kalaban. Alam niya ang hilig mo't kahinaan. Aking lingkod, paumanhin, pero isa kang malibog na hayop. Wika ni Gudan. Aba, teka nga sandali. Parang napapadalas na yung pambabara mo sa akin. May respeto ka, pero halos lahat ng sinasabi mo, laging may pahabol Tugon ni Kusim. Hanggang sa tuluyang nakalapit ang babae. Inangat nito ang 2 kamay at sumayaw sa harapan ni Kusim. Nakaramdam ng init ng katawan ng binata. Napanganga ang bibig at tumutulo pa ang laway. Hanggang sa gano'n na lang ang pagkawindang ni Kusim dahil bigla na lang pumangit ang itsura ng babae. Kumintab ang katawan. Lumapad ang balikat at tinubuan ng pakpak. Humaba ang baba. Lumaki ang bibig, pati na din ang mga mata. Sobrang pangit nito na mas masahol pa ang itsura sa kubot kapag nag-anyong aswang. Hindi pala ito babae, kung hindi isang lalaki. Kaagad na paatras si Kusim. Iniharang niya ang kampilan para kung sakaling susunggab ang nilalang, masasangga niya ang pag-atake. Ngunit hindi gumagalaw ang nilalang na nasa harapan niya. Nakatitig lang ito.
Hanggang sa bigla na lang naglaho at biglang may dumakma sa balikat ni Kusim. Hinila siya at napadapa sa lupa. Pag-angat ni Kusim ng tingin, ito yung aswang na naglaho sa harapan. Napagtanto niyang tama ang sinasabi ng mandirigmang engkanto. Ilusyon lang ang mga nakita. Ang totoong kalaban ay kanina pa nasa likuran. Kinaladkad nito si Kusim papunta sa masukal na lugar. Mabuti na lang naitali niya sa kamay ang kampilan, kaya kahit nabitawan, hindi ito mawawalay sa kanya. Habang si Tatang Meroy ng mga sandaling iyon, narinig niya ang pagsigaw ni Kusim. Kagad itong pinunta ng matanda at nagulat nang makita ang hawak. Sinundan ni Tatang Meroy ang nilalang habang hatak si Kusim. Sabi ko na nga ba eh. Hoy! Bitawan mo siya! Wika ni Tatang Meroy. Hanggang sa makarating sila sa loob ng gubat, nahihirapan na si Kusim ng mga sandaling iyon. Kahit huminto na ang aswang, inangat naman siya nito na tila nagbubuhat lang ng magaan na bagay. Nagmistulang bata si Kusim ng mga sandaling iyon. Dinakma siya sa balikat at maigpit ang pagkakakapit. Ni hindi niya magawang maiikot ang katawan. Dagdag pa na nakaangat siya sa lupa. Habang yung kampila naman, kahit anong hila niya sa tali, tinatapik lang ng wakwak ang kamay. Ano bang plano niyo sa lugar? Akala niyo siguro hindi ko alam na paparating kayo. Pinagtangkaan niyo pa ang buhay ko. Wika ni Luis. Nanlaki mga mata ni Tatang Meroy. Isa palang wakwak na mangkukulam si Luis. Nataranta si Tatang Meroy. Hindi niya inaasahan ng nalaman. Idagdag pa dyan na doble pala ang lakas nito. Imbis na lumapit at tulungan si Kusim, pinili ng matanda na manatili lang sa pwesto. Habang si Kusim naman ng mga sandaling iyon, patuloy pa rin sa pagkawala at galit na galit. Sa oras na makawala ako, siguradong pipirasuin ko yung katawan mo. Wika ni Kusim. Sa tingin mo makakawala ka pa. Kahit gaano kalakas ang tangan mo, hindi yan uubra. Malalim ang karunungan ko. Wala kang panama sa akin kahit anong gawin mo. Wika ni Luis. Aking lingkod, hawakan mo ang kwintas. Ituon ang buong atensyon sa kampilan. Wika ni Gudan. Kagad itong ginawa ni Kusim. Hinawakan niya ang kwintas at nakatitig sa kampilan. Bigla na lang lumutang ang sandata at dumiretso sa kamay ng binata. Sobrang namangha si Kusim. Pwede itong gawin sa bagay kapag nawawalay sa kanya. Walang sabi-sabi, inangat niya ang kampilan at winasiwa sa likuran. Tinamaan ang aswang at nabitawan ang binata. Pagkarap ni Kusim sa kalaban, hawak nito ang aswang at matalim ang titig sa kanya. Samantalang si Tatang Meroy naman, napapailing na lang ng mga sandaling iyon. Malakas ka, di ba? Yan ang akala mo. Wika ni Kusim sabay hataw sa kampilan sa aswang. Ngunit kagad nakaiwas ang nilalang. Tinamaan ng pakpak. Nabali ito at hindi na makalipad ang wakwak. Kaso nga lang hindi pa rin sumuko ang nilalang. Sa halip mas nagalit pa ito at kita sa mukha ang matinding panggigigil. Inambahan ni Luis ng sakmal si Kusim, pero ginantihan niya ito ng pagpalo gamit ang kampilan. 4 pa lang abilidad mo. O nasa na yun? Bakit parang wala naman ako nararamdaman? Hanggang angas ka lang pala eh. Animal ka. Wika ni Kusim. Aba, mayabang din tong binatang to ah.
parang pinapalabas na walang kwenta ang mga babala ko sa kanya. Kung sa bagay, may napatunayan nga naman si Kusem. Ang problema, hindi lang aswang si Luis, mangkukulam din siya. Wika ni Tatang Meroy sa sarili. Si Kusim naman, habang nakikipagpalitan ng atake sa nilalang, unti-unti itong nakaramdam ng pamamanhid ng katawan. Kaso nga lang hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka dala lang ng pagod. Ilang segundo lang ang lumipas. Bigla na lang nawala ng balanse si Kusim. Napalod sa lupa dahil tila naubos na ang lakas ng katawan. Sinasabi ko na nga ba inambahan pa kasi. Bakit hindi na lang niya seryosoin ang laban? Ayan tuloy. Hindi niya alam na unti-unti siyang tinatamaan ng tigalpo. Wika ni Tatang Meroy sa sarili. Oo, may abilidad ako. 4 sa pagiging aswang. Pero hindi mo alam ang abilidad ko sa pagiging bangkukulab. Wika ni Luis. Lumapit ito sa binata. Dinakma ang kamay at inihampas sa puno. Napasigaw at naiyak si Kusim sa sakit na naramdaman. Paulit-ulit siyang hinahampas sa puno ng nilalang at ng mga sandaling ito. Hindi niya na naririnig ang bulong ng mandirigmang engkanto. Samantalang hindi na naatim ni Tatang Meroy ang nangyayari sa binata. Kaagad siyang lumapit. Pumunta ito sa likuran at hinila ang pakpak ng aswang. Natumba ang nilalang. Kaagad niyang inundayan ng atake sa iba't ibang parte ng katawan. Tinabla naman ito dahil may pambasag ang bawat bitaw ng matanda. Ngunit malakas ang aswang. Kahit natatamaan, hindi pa rin nakikitaan ng panghihina. Hanggang sa nahawakan nito ang paa ni Tatang Meroy, natumba ang matanda. Si Luis naman ang umatake. Umaatras habang nakaupo sa lupa si Tatang Meroy. Nang mga sandaling iyon nagkaroon naman ng pagkakataon si Kusim. Kaagad niyang hinataw ng kampilan ang likod ng aswang. Nabiyak ang likod nito. Lumabas pa ang laman. Hindi na nakagalaw pa si Luis. Ora mismo binawian ito ng buhay. Habang si Tatang Meroy naman, nagtamo ng iilang sugat sa katawan. Ang ninuno. Ang ninuno.